ano ma'am, investigation po natin. Gorebox po, Gorebox. Roblox, sir? Sir, anong laman daw nitong gore box na ito? Paano yan? Violente po ba yun? Yes ma'am, just like the Roblox, may laro, may shooting din, mga ganong firearm. Medyo violente po yung laro. Isa sa estudyanteng namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, sinasabing lulong sa violenteng online games. Pamamaril, pinagplanuhan umano. Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa panukalang total ban sa violenteng online games. Defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment. May mga hindi pa pinapangalan ng testigo ayon kay Attorney Michael Powa. Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke. Umano'y planong pagsasampa ng kaso ng ilang general laban kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. tinawag ng isang joke o biro ng Armed Forces of the Philippines. Ito na nga, dun sa ating mga estudyante kasi hindi na sila takot sa amin, no? Dati titigan mo lang yung mga estudyante, matatakot na yun. Pero ngayon, ang hirap po talaga disiplinahin ng mga student natin. Mga bata kulang na umano sa disiplina sa eskwela, karapatan ng mga guro na kumastigo sa mga estudyante, dapat na umanong palawakin ayon sa isang teachers group. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabay ang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Lulong umano sa online games ang isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Lumalabas din sa investigasyon ng mga pulis na planado ng mga ito ang ginawang krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan live. Lea, anong klaseng laro ba itong sinasabing kinahuhumalingan ng mga batang suspect at anong mga basihan ng PNP para masabing planado yung pamamaril kahapon? Magandang hapon sa iyo agad. Na-discover nga ng mga investigador na mahilig maglaro ng gore box ang isa sa batang suspect sa pamamaril dyan sa San Jose National High School. Sa pagsasalarawan sa internet, itong larong ito ay chaotic at physics-driven na may temang destruction. Ibig sabihin, isa itong magulo at may mga karahasan na matututunan dito. Aga, sinisilip din ng mga otoridad ang screenshot ng usapan ng dalawang suspect sa telepono sa kung ano ang plano nila sa pamamaril. Pinagplanuhan na mahigit sa isang buwan ng dalawang batang suspect ang ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Ito ay batay sa kumalat na screenshot ng palitan ng mensahe ng dalawang suspect. Mababasa dito kung paano nila inisip ang pagpupuslit ng baril mula sa kanilang bahay hanggang sa paaralan. Ayon kay Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy, Mayo pa lamang ng taong kasalukuyan, nag-uusap na ang dalawa mula sa pamamaril hanggang sa kasong maaari nilang kaharapin. Napakabilis po ng pagkalat ng mga screenshot doon sa text messages nila at nakakabahala din dahil parang may alam na inaaral doon nila, nagbabasa ng batas. Pero ganoon pa man, nagbigay ng mensahe yung local government natin dito na talagang mananagot kasi doon sa batas. Sinabi pa ni General Capoy, nalulong sa online games na gore box ang isa sa batang suspect.
Ang Gorebox ay isang bayolenteng laro online. Mayroong nakakausap ang player para turuan sila kung paano bumaril. Pinaniniwala din ng Gorebox ang isang manlalaro na kaya niyang gawin ang lahat dahil sa kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. As per investigation po natin, Gorebox po, Gorebox. Anong laman daw nitong Gorebox na ito? Paano yan? Violente po ba yun? Yes ma'am, just like the Roblox, may laro, may shooting din, mga ganong firearm. Medyo violente po yung laro. Ang PNP Anti-Cybercrime Group matagal nang ibinabala sa mga magulang ang paglalaro ng mga anak ng mga online games na anilay hindi ligtas para sa mga kabataan. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Wilson Asueta, ito'y dahil ginagamit lamang aniya na front ng mga kriminal ang mga online games upang hikayatin ang mga kabataan upang maging bayolente. Napapasukan po ito ng mga stranger na nagjo-join sa kanilang games. So then pag napag-aralan ng kanyang mga behavioral sa online, so pwede maging close sa kanya, then they will invite na maglipat sa isang messaging platform or communication platform. Doon sila mag-uusap that doon nang nangyayari ang mga mind conditioning or indoctrination. Sinabi naman ni Information and Communications Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso na siya ring head ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipinasuspindi na niya ang Gorebox. In fact, I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation. The first intervention na pwede kong gawin ng CICC is to prevent such things from happening. At yung mga na-addict pa rin sa larong to or nagre-realize sa larong to, mapigilan na, baka may sumunod, may gumaya pa eh. Bukod sa bullying sa eskwelahan at paglalaro ng Gorebox, sinisilip din ng pulisya ang impluwensya sa mga suspect ng KMFDM Band. Ang KMFDM Band ay isang German phrase na ang ibig lamang sabihin sa English ay no pity for the majority. Sa ilang litrato ng isa sa suspect, makikita na nakasuot ito ng shirt na may print na KMFDM. Ang kaparehong tatak din ang suot ng mga suspect na namaril sa Columbine High School sa Colorado noong April 1999 kung saan 13 estudyante at isang guro ang namatay, habang mahigit sa 20 ang nasugatan. Ganito din ang suot ng suspect sa pamamaril sa Abundant Life Christian School sa Madison, Wisconsin, United States noong December 2024 kung saan 2 ang namatay at 6 ang nasugatan. Titignan po natin lahat. We will look at all angles, all motive dito. Pero initially nga po, ang lumalabas is nabully po itong. Kinumpirma din ng Police Regional Office 8 na 39 sa 40 basyo ng bala ng baril na nakuha sa crime scene ay mula sa baril na bitbit ng suspect na lulong sa online games. Actually, at one point in time, nadala kasi daw ito sa shooting range. Hindi naman siya ganun kagaling or kabihasa, but alam niya paano i-manipulate yung pag-release ng magazine, pag-reload. Ang naturang baril ay pag-aari ng tiyahin itong pulis na may ranggong Police Staff Sergeant. Kaugnay nito, sinabi ni General Capoy na inalis na sa pwesto ang pulis at ngayon ay sumasailalim sa administrative investigation. Relieved na siya right after po kahapon through restrictive custody. Then pinahain na po yung administrative investigation po laban sa may-ari ng baril na pulis po. Aga magsasagawa naman ng motu proprio investigation ang National Police Commission o NAPOLCOM at kaugnay dito sa pamaril sa San Jose National High School dyan nga sa Tacloban City kahapon. Tutukuyin aga ng NAPOLCOM kung ano ang administrative liability nitong policewoman na nagkataong tiyahin ng isa sa batang suspect. Aga? Lea, doon sa anggulo nung sinasabing bullying, may sinabi ba yung 2 batang suspect tungkol sa detalye nitong bullying na kanilang naranasan? Kaya nila nagawa yung pamamaril?
Maaga mayroong sinabi itong dalawang bata na lagi silang biktima ng pumbubuli dyan sa eskwelahan na yan. Yung isa, yung 15 years old, ay lagi daw siyang sinasabihan na pangit o masama yung kanyang gupit ng buhok. Habang ito namang isang batang 14 years old ay sinasabihan na maliit. Aga. Okay, doon naman sa side, Lea, nung mga magulang, nakausap na ba nung mga investigador, yung mga magulang nitong dalawang batang suspect or naglabas na ba ng pahayag yung mga magulang kung bakit nagawa ito ng kanilang mga anak? Nakausap na ng pulisya itong isa sa magulang nitong mga suspect, itong 14 years old, magulang ng 14 years old, at sinasabi ng magulang na ang kwento ng kanyang anak ay gagawin lamang panakot yung bit-bit nitong baril. Subalit hindi na daw napigilan ng bata nung makaputok ng isa at nagsunod-sunod na yung pagpapaputok ng baril. Hindi niya na naawat yung sarili niya sa pagpapaputok ng baril. Aga. Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Walang pananagutan ang mga guro at prinsipal ng San Jose National High School sa Tacloban City sa nangyaring pamamaril kahapon, ayon kay Education Secretary Sani Angara. Samantala, maglalaan ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite ng metal detectors sa mga eskwelahan, kasunod naman ng insidente ng pananaksak sa mga eskwelahan doon noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni JP Nunez. Well, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung wala. Hindi yung kanino nang galing yung baril. Kasi hindi po naman po natural na may baril lang mga bata. Una sa dapat managot sa nangyaring karahasan sa San Jose National High School ang pinagkunan ng baril. Yan ang ipinunto ni Education Secretary Sani Angara kanina nang puntahan niya ang paaralan kung saan nangyari ang pamamaril ng dalawang estudyante kahapon. Sa gitna ito ng mga naglabasang komentaryo at panawagan na panagutin ang mga guro, lalo na ang prinsipal ng eskwelahan dahil sa anilay kapabayaan kaya nakapasok ang mga baril na ginamit ng mga estudyante. Nanindigan si Secretary Angara na walang liability ang mga guro at maging ang prinsipal ng eskwelahan. Kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito. Principal daw? Oo, yung principal. Hindi rin siguro. Nais din sana ni Secretary Angara na makausap ang mga namaril na estudyante para malinawan kung ano ang nasa isip ng mga ito. Sector 4, nakausap niyo po yung suspect? Hindi po. Secretary Angara. I'd like to talk to them, pero just to with a view to understand ano yung mindset nila. Sa ngayon may mga pinag-aaralan ng protocol ang DepEd kung paano ang dapat gawin ng mga estudyante sakaling maharap sa insidente ng pamamaril. I think what we have now is with yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So it's something we never thought was applicable pero meron palang ganyan protocol sa si Sec Ted Herbosa nagsabi sa akin. So we just have to update it. Ano yung drop na kayo, ano yung behavior to minimize yung loss and death. Kanina, nakipagpulong ang kalihim sa mga guro ng San Jose National High School at nangako ito ng psychosocial support para sa kanila. Dinalaw din niya ang mga mag-aaral na nagpapagaling sa Leyte Provincial Hospital. Samantala, maglalaan ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite ng mga metal detectors sa mga pampubliko at pribadong mga paaralan. Kasunod naman ito ng mga stabbing incidents na naitala sa loob ng paaralan sa Cavite noon lamang nakaraang linggo. Layunin po nito na higit pang mapalakas ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawani ng paaralan. Oras na makabili na ng metal detectors ang Cavite LGU at naihatid na ito sa mga paaralan, ang PNP ang magsasagawa ng seminar para ituro kung paano ito magagamit. Isa-seminar po siguro ng PNP, lahat po ng mga guards na andun sa mga eskwelahan para po lalo po nating maisayos ang seguridad ng mga paaralan. Panawagan naman ni Secretary Angara sa pulisya na tiyakin ang seguridad sa loob at labas ng mga paaralan upang hindi na maulit pa ang mga insidente ng karahasan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi magkukulang sa pagbibigay ng tulong at suporta ang Department of Education sa mga kaanak ng mga biktima sa Tacloban City shooting incident. Ito ang tiniyak ni Education Secretary Sani Angara sa pagbisita kanina sa burol ng mga learner na nasawi sa insidente sa San Jose National High School kahapon. Kasama ng kalihim na dumalaw ang ilang opisyal ng DepEd. Ayon kay Secretary Angara, ibibigay nila ang lahat ng mga pangangailangang nararapat sa mga ito. Kaugnay niyan, mag-iimbestiga ang Senado sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School kahapon. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, bubuksan nila ang investigasyon sa darating na July 1. Binigyan diin ng Senador na alamin nila sa pagdinig kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya. Dagdag niya na kailangan matingnang muli kung may sapat bang ginagawa ang lahat ng online platforms para hindi mapagsamantalahan ng mga kabataan. Ayon pa kay Senator Ontiveros, dapat na may managot kung ginagamit ang internet para biktimahin ang mga bata at hindi na dapat hintayin pang magkaroon ng kasunod na biktima bago kumilos. Muling nabuhay ang panawagang ibaba ang age of criminal liability matapos ang trahedya ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Pero ano nga ba ang pananagutan ng isang menor de edad na nakagawa ng krimen at maaari ba siyang makulong at maparusahan? Ito ang balita ni Dante Amento. Mahirap paniwalaan, no? Mga murang edad, no? Ay may nangyari ganyan at may mga biktima, no? Mga estudyante. Ikinagulat ng buong bansa ang isang krimen na dati ay napapanood o nababalitaan lang na nangyari sa ibang bansa. Ang pamamaril ng dalawang minor de edad o kabataan sa isang paaralan sa Tacloban City na kumitil sa buhay ng 3 at sumugat ng 20 iba pa. Dahil dito, sentro ngayon ng diskusyon ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability o pagkakaroon ng pananagutang kriminal sa Pilipinas, partikular sa mga kabataan. Ang insidente ay nagtulak sa ilan na hilingin ang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o Juvenile Act na kilala rin sa tawag na Pangilinan Law. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Edri Ulalia, tutol sila sa pagbaba ng edad ng pananagutang kriminal. Paliwanag dito, ang prinsipyo ng batas ay nakabatay sa murang kaisipan at kakulangan sa pag-unawa ng mga bata sa epekto ng kanilang kilos. Kahit na talagang napaka-lungkot, no? At karumal-dumal yung nangyari, sa prinsipyo legal ay tutok kami sa pagbaba ng age ng edad ng criminal liability. Kasi hindi lang naman ito ang dapat natin tingnan, no? Tingnan natin pangkalahatan. Kasi ang punto naman bakit may sukatan ng edad para panagutin ang isang minor de edad ay yung kakulangan pa sa pangkalahatan, siyempre, no? Kakulangan pa ng pag-unawa, pag-intindi at yung murang kaisipan sa mga bagay-bagay at ang mga pagkilos at behavior. Sa kasalukuyan, ang mga batang 15 taon pababa sa oras na ginawa ang isang paglabag o krimen ay may absolute exemption o walang pananagutang kriminal. Ibig sabihin, hindi sila ikukulong kahit ano pa ang nagawa nilang krimen tulad ng pagpatay o rape. Ang bata ay maaaring idadaan sa isang intervention program sa ilalim ng batas tulad ng paglalagay sa kanya sa Social Welfare Department. Kung criminal liability, pag 15 and below ka, nung iyong di umano kinomit yung offense, no, yung krimen, except ka, wala kang criminal liability, hindi ka pwedeng ikulong, hindi ka pwedeng litisin, hindi ka pwedeng i-convict. Wala ring criminal liability ang mga nasa edad 15 years old pataas pero mababa sa 18 years old, maliban na lamang kung napatunayang kumilos ng may discernment o lubos na pag-unawa sa maling ginawa at sa kahihinatnan nito. Sa 15 above hanggang 18, ang exception ay wala din dapat na criminal liability kung maliban lamang kung meron tinatawag na discernment o naiintindihan niyang lubos ang kanyang ginawa at ano epekto nito. Doon sa 15 and below, ang gagawin dyan hindi ikukulong o ikukonvict, kundi maraming maraming mga pamamaraan. Pwedeng reformation,
rehabilitation or intervention or counseling. Binigyang diin ni Eulalia na sa halip na parusa, dapat ay reformation at rehabilitation ang ibigay sa mga bata upang muli silang maging responsableng miyembro ng lipunan. Gayunpaman, nilinaw niya na kahit walang criminal liability ang bata, maaari pa ring managot sa civil liability o danyos o bayad sa pinsala ang mga magulang o kamag-anak dahil sa kanilang parental authority at posibleng kapabayaan. Siyempre, yung kanyang mga magulang, pamilya, ang pwedeng managot, no? Kasi umahalili sila, no? Meron silang parental authority na tinatawag at lalo na kung merong tinatawag na negligence, no? May mga bali-balita pa. Siyempre, kailangan hintayin natin yung lubos na investigasyon at na-establish yung facts. Maaari ring maharap sa administrative liability ang may-ari ng baril, lalo na kung ito ay isang miyembro ng pulisya o militar na napabaya sa pag-iingat ng armas. Bukod dito, may potential ding pananagutan ang paaralan sa ilalim ng Substitute Parental Authority kung mapapatunayang nagkulang sila sa pagbibigay ng ligtas na kapaligiran o hindi umaksyon sa mga senyales ng bullying at karahasan. Sa tingin ni Eulalia, bilang solusyon sa ganitong problema, mainam ang isang holistic approach mula sa mas mahigpit na regulasyon sa baril at social media upang matugunan ang ugat ng ganitong mga trahedya sa halip na madali ang pagpapababa lamang ng edad ng pananagutan. Hindi sapat ang batas o ang mga hakbang ng gobyerno para madisiplina ang mga bata dahil ang pinakamahalaga pa rin ay ang paggabay ng mga magulang habang sila ay lumalaki. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang psychologist na nararapat na magsimula sa mga magulang ang pagkakaroon ng limitasyon sa paggamit ng gadget at social media upang magsilbing halimbawa sa mga bata. Kaugnay ito ang panawagan na magkaroon na ng regulasyon sa paggamit ng social media at online games ng mga kabataan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Noon kasi TV lang naman, di ba? Pero ngayon sobra kasi at saka hindi ganong classic violence. Talagang sobrang matindi na to the point na anong tawag nito, yung talagang sabihin na natin, sakitan. Matindi na ang violence o karahasan na malayang napapanood ng mga bata sa social media at maging nakapaloob sa ilang nilalaro nilang mobile games. Bukod pa rito ang pagkakaroon ng communication na nangyayari habang sila ay naglalaro, kung saan may pagkakataon na nabubuyo ang mga minor de edad na gumawa ng masama. At kapag nalulung na ang isang bata, nagiging pahirapan na sa mga magulang ang mapigilan nito sa paggamit ng SOCMED at sa paglalaro. Kung kaya't nararapat na habang maaga pa ay dapat mapigilan na ito. Siguro pagdating sa ganyan, you should be able to know how to handle the situation na okay, kung ayaw mo rin lang naman dahil kasi baka masaktan mo talaga yung bata pag pinigilan mo ganyan o kaya ikaw pa yung saktan. So pwede nyo pag-usapan in such a way na pwede ba umpisahan natin na limitahan natin. And then siguro try to look for possible activities. Siguro pagdating dito, napaka-importante ng komunikasyon, napaka-importante ng monitoring ng magulang kung ano talaga yung paggamit na ginagawa ng mga kabataan sa SOCMED. Ayon sa isang child psychologist na si Dr. Camille Garcia, nararapat na maging halimbawa ang mga magulang sa pagkakaroon ng limitasyon sa paggamit ng gadget at social media habang ito ay nasa kanilang mga tahanan. You live by example. At the same time, syempre, alam mo kung paano gumawa ng limitations and boundaries para sa ganun. Automatic, pagdating ng alas 9, kung dapat dahil kasi mag-aaral, mag-eskwela kinabukasan, kolektahin nyo o kaya confiscate nyo yung mga gadgets para sa ganun. Kasi baka mamaya sabihin nyo, akala nyo natutulog yung pala o the while magdamag na nag-gadgets yan. So malaking factor din na parang napapabayaan natin yung ating mga anak dahil kasi inaalaw natin na wala tayong restrictions. Paalala ng psychologist na hanggat maaari ay iwasan ng mga magulang na gawing babysitter ang paggamit ng gadget sa mga bata. Magulang tayo siguro dapat ang mag-alaga sa atin ang mga magulang natin, hindi itong mga gadgets na para tumigil sa pag-iyak o kaya naman para hindi maglalaro sa labas. Sasaksakan mo ng gadget para sa ganun, akala mo sila yung mga babysitters.
Kasabay nito, nananawagan din si Dr. Camille sa pamahalaan na napapanahon na para mas husing pag-aralan ang pagkakaroon ng ban sa paglalaro ng violent games at paggamit ng social media ng mga minor de edad. I'm pretty sure sa nangyaring mga sunod-sunod na mga pangyayaring ito, marami ring mga magulang ang magsasabi na it's about time na mayroong gawin ang ating pamahalaan. Although alam ko napakahirap para sabihin natin, Benedict, na para itigil or bigyan ng pagkakataon na papaano limitahin ang paggamit ng soft meds para sa mga kabataan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangan ng bigyan na mas malawak na karapatan ng mga guro na disiplinahin ang kanilang mga estudyante habang nasa loob ng silid-aralan ayon sa isang teachers group. Dagdag ng grupo, napapanahon na ito lalo na sa lumalalang school violence sa bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ito na nga, dun sa ating mga estudyante, kasi hindi na sila takot sa amin, no? Dati titigan mo lang yung mga estudyante, matatakot na yun, pero ngayon, ang hirap po talaga disiplinahin ng mga student natin. Wala pang isang buwan mula nang magbalik eskwela ang mga bata. Nagkaroon na agad ng iba't ibang issue ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Kamakailan lamang ang pananaksak ng isang estudyante sa Cavite at ang pinakahuli ay ang nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers at Teachers Dignity Coalition, bagamat iba't ibang factor ang pupwedeng tingnang rason kung bakit nangyari ang mga insidente ng karahasan, napapanahon na ring repasuhin ang mga polisiyang pumipigil sa mga guro na tuluyang disiplinahin ang kanilang mga estudyante. Nawawala na yung karapatan, no? Sabihin na natin gano'n, no? Ng mga teacher na magdisiplina. Dahil pinagbabawal halos lahat ng anyo, halos lahat ng pamamaraan ng pangdidisiplina ay maaaring makategora, no, bilang pang-aabuso. At pag gano'n, natatakot yung mga teacher, syempre, di ba? Pwede siyang makasuhan ng kasong kriminal o kasong administratibo. Ayon sa grupo, matagal na nilang panawagan na ayusin ang umiiral na child protection policy ng Department of Education na may zero tolerance sa lahat ng itinuturing na pang-aabuso, karahasan, diskriminasyon, eksploitasyon, bullying at iba pang gawaing maaaring makasama sa mga estudyante habang nasa paaralan. Amyendahan na rin nila ang Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Paliwanag ng Teachers Dignity Coalition, hindi ibig sabihin nito na hindi sila pabor sa mga umiiral na batas para protektahan ng mga bata, kundi nais lamang nila na kilalanin ang papel ng mga guro na sumaway o dumisiplina sa mga estudyante habang nasa loob ng paaralan. Ang malaking problema dyan, kahit pa nga, no, sabihin natin na manggulo yung bata, no, nagkaroon ng mga disorderly behavior and everything, no, yung teacher ay mawawalan na ng otoridad, no, para siya disiplinahin. No, yun po yung isang nakikita naming problema. Nilinaw rin ng mga ito na bukod sa mga polisiya, dapat ring tingnan ang impluwensya ng pamilya, pakikisalamuha sa kapwa at exposure sa social media na nakakaapekto ngayon sa mga kabataan. Binanggit rin ng Alliance of Concerned Teachers na dapat magkaroon ng sapat na guidance counselors sa bawat paaralan sa bansa at ipasa na rin ang Teachers Protection Act na anilay magbibigay ng sapat na proteksyon at otoridad sa mga guro sa pagganap ng kanilang tungkulin sa loob ng mga paaralan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang ipagbawal na ang mga bayolenteng online o mobile games sa Pilipinas. Samantala, sang-ayon rin ito sa panukalang ibaba ang age of criminal liability. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Handang pakinggan at pag-aralan ng palasyo ang mungkahing tuluyan ng ipagbawal ang mararahas na online games. Kasunod ng ulat na ang isa umanong suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ay gumon sa isang bayolenteng laro.
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang umaksyon ang mga mambabatas hinggil sa isyung ito. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito. Ayon sa Philippine National Police, may indikasyon na impluwensyado ang mga suspect ng isang online community. Hindi na nagdetalye pa ang PNP tungkol sa grupong ito. Suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content. So, online community? Possibly po, possibly. Para sa ilang magulang, dapat lang na ipagbawal lalo na sa mga menor de edad ang paglalaro ng mga marahas na online o mobile games. Yes po, kasi pagka inokeya na merong ganyan, ang mga bata matututo ng mga kasalbahihan. Hindi na matututo ng kabaitan ng mga bata sa ngayon. O yung mga games, isa yun sa nakakasira din sa pag-aaral ng mga bata. Para naman kay Mar, kailangan rin ang pagbabantay ng mga magulang sa kanilang mga anak sa kanilang mga ginagawa sa online. Sa mga bata naman po sana po at gawin din po ng mga magulang na i-check lagi yung mga bata sa ginagawa nilang games or kung ano yung naglalaro ng mga bata na yun. Samantala, suportado naman ng PNP ang panukalang ibaba ang age of criminal liability sa 12 years old. The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Bukas naman si PBBM sa anumang ideya na ibaba ang edad ng criminal liability. Sa ngayon, walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung ang sinadjust nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ng Department of Justice na hindi lamang simpleng kaso ng bullying ang kanilang tinitignan sa naganap na shooting incident sa Tacloban City na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon kay Attorney Polo Martinez, sinusuri ng kagawaran kung ang insidente ay bahagi ng isang mas malaking pattern ng extremism. Partikular na ang tinatawag na nihilistic violent extremism. Binigyang diin ni Martinez na ang pagturing sa insidente bilang isang simple bullying incident ay paraan ng pagpapaliit sa isang seryosong usaping ito. Ayon sa inisyal na impormasyon, ang mga bata ay madaling maimpluwensyahan o ma-radicalize dahil sa mga nakikita nila online, gaya na lamang ng mga ulat tungkol sa Columbine shooting sa Estados Unidos. Dahil dito, nais ng DOJ na mas malalim na mabusisi ang motibo sa likod ng krimen upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan. Now again, it's just to highlight the fact that we don't want to seclude this or downplay it to a simple bullying incident. Okay, kasi po pwedeng maraming nangyari, di ba? Children are very impressionable, right? What they see online, they could be easily radicalized by, right? An example perhaps may be the Columbine shooting in the States, di ba? You could be radicalized by that. So you want to look after the welfare of children, see what the best interest may be of these children. Mas pinalakas ng kumpanyang Meta ang mga hakbang nito para maprotektahan ang mga kabataan online. Ito ay sa pamamagitan ng paglulunsad ng Enhanced Teen Account sa Pilipinas. Ito ang balita ni Gian Bugtong. Biruan ng marami, dapat umanong ihiwalay ang Facebook ng mga nakatatanda. Ngunit ang tunay na usapin nakapaloob sa paggamit ng social media ng mga nakababata. Mula sa pakikipag-usap sa mga kaibigan for personal and school purposes. Malaki ang ginagampanang papel ng social media sa buhay ng kabataan. Upang mapanatiling ligtas ang kanilang karanasan online, inilunsad ng Meta Platform Incorporated ang kumpanyang nakakasakop sa Facebook at Instagram ang mga safety features sa kanilang platforms para sa mga teen user. Nire-relaunch, nire-reintroduce po natin yung mga safety features natin online
ito po yung tinatawag natin na teen accounts. And sa pamamagitan ng Screen Smart, sa tamang paggamit, no, iniimbitahan natin hindi lamang yung mga gumagamit ng platform, pero yung mga magulang, mga kabataan, mga partners natin sa gobyerno, sa civil society, mga experts, no, that we can participate safely online in our platforms, no, through these features that are available today. Kabilang sa mga bagong feature ang mas mahigpit na privacy settings, limitadong pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilalang user at tools na maaaring gamitin ng mga magulang upang mabantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Layunin nitong magbigay ng mas ligtas at mas kontroladong digital environment para sa mga kabataan habang ginagamit nila ang mga social media platform. Teen Accounts is a automatic by default protection for all teens. Younger teens, 13 to 15, are not able to change any of the setting without the permission of the parent. Older teens that are 16, 17 and have more autonomy or independence, they're able to have a conversation with their parent and try and change some of the settings themselves. We believe Teen Accounts and these guardrails that come in by default for all new and existing teens on the platform solve one of the parents' biggest problems. Is my teen safe online? Kasabay ng paglulunsad ng mga bagong safety features, idinaos din ang isang panel discussion na may temang Building Safer Online Experiences for Filipino Teens. Nakiisa rito ang mga kinatawan mula sa National Youth Commission, Council for Welfare of Children, Philippine Mental Health Association at Stairway Foundation. Sa talakayan, binigyang diin ang mga hamon na kinahaharap ng mga kabataan sa digital space, kabilang ang cyberbullying, online exploitation at ang epekto ng sobrang paggamit ng social media sa kalusugang pangkaisipan. So I think in terms of cyber resilience, it's not just youth. Pero malaking challenge yun sa youth kasi tayo na yung henerasyon na magtuturo sa magulang natin. Pag tumanda na tayo rin yung nagdadala ng teknolohiya na yun. Pag magkaanak tayo, yung mga anak natin, tuturuan din natin. So I think it's really us right now. And you know, when you go back to the voting population, yung youth natin is going to be 80% voting population by 2028. And sila magko-command ng policy direction ng mga bagong officials. And that is why ngayon pa lang, dapat alam nila yung course na ito, yung nilalaman ng cyber hygiene program, kasi they will be the ones to input yung mga kailangan ilagay dun sa policy regulations na gagawin in the future. Ayon sa mga resource speaker, hindi sapat ang pagkakaroon ng mga safeguards kung walang aktibong partisipasyon mula sa mga magulang at guro. Malaking tulong ang mga bagong feature upang mas madaling magabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa responsableng paggamit ng internet. Hinihikayat din ang mga kabataan na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita online at agad mag-ulat ng anumang mapang-abusong aktibidad na kanilang maranasan. Dapat makita din natin na yung pangangalaga sa bata at yung participation online, yung safety online, ay kailangan at the center meron tayong partisipasyon ng parents. Kasi kung wala ang gabay ng magulang, hindi naman pwedeng, di ba? This will not work without the role of the parents na nagagabay, naninigurado that the safety features are online at nakakaintindi directly, no, sa mga kabataan na gustong gumamit ng digital spaces natin. Habang patuloy na lumalaki ang presensya ng mga kabataan sa digital space, mahalagang matiyak ang kanilang kaligtasan online. Sa pamamagitan ng mga bagong safety features at pakikipagtulungan ng mga magulang, paaralan at mga digital platform, inaasahang mas magiging ligtas ang online experience ng mga kabataan. Jean Gruta Bugtong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sinuspindi ng Amerika ang pagpapatupad ng oil sanction sa Iran. Batay sa lathala ng US Treasury, binigyan na ng US ang general license ang Iran para makapag-produce, mag-deliver at magbenta ng kanilang krudo at iba pang produktong petrolyo. Ayon sa kalatas, kasunod ito ng pagpapakita ng Iran ng pagsunod sa mga hinihingi na Memorandum of Agreement
na nilagdaan na magkabilang panig. Ang license to sale na ibinigay sa Iran ay epektibo hanggang August 21, 2026. Tumuloy sa Sultanate of Oman sina Iran Parliament Speaker Mohager Galibaf at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa bansang Oman matapos dumalo sa high-level talks sa Switzerland. Doon nakipag-usap sila sa kanilang Omani counterparts para sa magiging sistema sa Strait of Hormuz batay sa nakasaad sa framework ng US-Iran Agreement. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagsimula na ang bansang Iran sa mine clearing operations nito sa Strait of Hormuz ayon kay Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at magtatagal ito ng 30 araw. Base ito sa 14-point framework na pinagtibay sa kanilang pag-uusap sa Bürgenstock, Switzerland. Batay sa kasunduan, titiyakin ng Iran na ligtas na makadadaan ang mga barko sa strait habang isinasagawa ito at kung magkakaroon ng agresyon ay may nakahanda silang hotline upang ayusin ang di pagkakaunawaan. Ayon naman kay United States Vice President J.D. Vance, bahagi ito ng mekanismo na ipatutupad sa strait habang isinasapinal ang US-Iran Agreement. Isaan niya itong mahalagang punto para mapanatili ang ceasefire sa rehiyon. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. Ayon kay Al Thani, bagaman hindi katanggap-tanggap sa kanila ang nangyayaring mga pag-atake ng Iran, kinikilala pa rin nila itong kapitbahay na kailangan ng unawaan upang marisolba ang mga issue at maibalik ang kapayapaan. Aniya, nananatili ang kanilang posisyon. Ibalik ang Strait of Hormuz sa dati nitong sistema bago ang gyera. Samantala, inihayag naman ni US President Donald Trump na tuloy-tuloy ang pagkuha ng US ng langis sa mga nakaembargong barko sa Strait of Hormuz. Ang manifestasyon aniya nito ay ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. We're negotiating. We'll see how that all goes, but we have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. Nagtungo sina Iran Parliament Speaker Mohager Galibaf at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Oman upang pag-usapan ang sitwasyon at koordinasyon sa Strait of Hormuz. Batay sa post ni Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi, suportado ng pagpupulong ang pagsunod sa international law at ang ligtas na pagdaan sa strait nang walang hinihinging toll o bayad. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy na ang malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz sa nagdaang 3 araw ayon sa Ship Tracking Service na Marine Traffic. Kasunod ito ng pagbawi ng Amerika sa blockade nito sa Iran at ang nagpapatuloy na negosasyon para sa ganap na pagbubukas ng strait. Simula June 19 hanggang 21, nasa 70 commercial vessels na ang nakadaan sa nasabing shipping lane ng walang aberya. Gayunman, mas bababa pa rin ito sa bilang ng mga barkong dumadaan sa strait bago sumiklab ang gera noong Pebrero. Nagkaroon ng technical malfunction sa Barzan Factory sa Ras Laffan Oil Complex na siyang sanhi ng pagsabog ayon sa pahayag ng Qatar Energy Ministry. Binigyang diin ng Qatari officials na hindi pa nanabutahe ang nangyari. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Walang dapat ipag-alala sa nangyaring pagsabog sa Ras Laffan Industrial Complex kamakailan, ayon kay Qatar Energy CEO at Energy Minister Saad Shirida Al-Kaabi. Sa kanyang pahayag, tiniyak ng opisyal na patuloy ang produksyon ng planta kaya sapat pa rin ang supply na naipoproduce nito. Hindi rin aniya apektado ang domestic supply at maging ang page export nila ng langis sa kanilang mga kliyenteng bansa.
We have ample supplies of gas to make up that loss from different projects and different capabilities that we have. So we don't see any shortage. It will not affect anything regarding export. It will not affect anything regarding our local requirements. Kinumpirma ng Qatar Energy Ministry na nagkaroon ng technical malfunction sa operasyon ng Barzan Factory. 13 empleyado ng planta ang nasawi na pawang mga Indian at Pakistani national. 66 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital na kinabibilangan ng mga mamamayan ng Qatar, India, Pakistan, Ghana, Nigeria, Nepal at iba pa. Samantala, binigyang diin ni Al-Kaabi na isang aksidente ang nangyari at walang kinalaman sa anumang pag-atake. I would like to emphasize that this was an accident and not sabotage or hostile in nature. Ipinaliwanag ng opisyal na nauna nang ipinasara ang planta noong December 2025 matapos tamaan ng missile sa kasagsagan ng gyera ng US, Israel at Iran. Dahil din sa pag-atake, kaya nagdeklara ng force majeure ng 5 taon ang Ras Laffan sa produksyon nito ng liquefied natural gas. Ayon kay Al-Kaabi, sinubukan nila itong paandarin 2 araw ang nakararaan, subalit nagdulot nga ng pagsabog at sunog. Sinimulan na rin aniya ang investigasyon upang matukoy ang pinakasanhi ng pagsabog. We have started full investigation to determine the cause of this unfortunate incident. I would like to conclude by mentioning that Qatar Energy LNG facilities, Ras Laffan Port, other logistical operations in Ras Laffan remain unaffected as a result of this explosion and fire, and this will not affect in any way our export capabilities. Ang Ras Laffan LNG Complex ang pinakamalaking producer ng LNG sa buong mundo, kung saan pinagmumulan ng 20% ng global LNG supply. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaksidente ang isang mag-anak na sakay ng motorsiklo sa Davao City nang mabangga ang isang nagmamaniobrang kotse. Ang sakay ng motorsiklo, 5 miyembro ng pamilya. Agad na rumisponde ang UNTV News and Rescue sa pangyayari. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Wala na siya nag-isod o ginhawa karon. Wala. Bibi, wala ka nag-isod ginhawa? Emosyonal ang tatay habang karga-karga ang kanyang anak sa gitna ng pag-aalala sa nangyaring aksidente. Nasangkot sila sa isang vehicular accident na nadaanan ng UNTV News and Rescue Team sa Macleod Street, Toril, Davao City. Ayon sa tatay, 5 silang magkakapamilya na nakasakay sa iisang motorsiklo. Pauwi na sana sila mula sa kaarawan ng kanyang pinsan nang mangyari ang aksidente. Bigla umano silang nagsalubong ng isang kotse na nagmaniobra sa kanilang direksyon. Dahil sa mabilis sa pangyayari, hindi na nila naiwasan ang pagkakabangga. Pag-right turn niya sa kuha ba? Gusto kayong dagan niya? Asa dito siya gikan sir? Sa imo ko do, kasugat mo. Sugat ang ako na ana gagapon gud. Saktor gapon dagan ko guro. Dili mo na kusog ang dagan. Di muli man gud siya gud. Sumpa sa kong dagan ako ana. Dito na hampak. Oh, dito na. Dia siya kalit. Oh, dia orang ni right turn ba? Sapan ba na baga pa kay jadi ano ko. Pasulod pa siya. Oh, pasulod na. Di pasulod. Right turn. Ako lang kalit mo sa gaana ko dito. Ako lang dito mo padagan pala ako ha. Siyempre, bata pauli ang pun may. Sa lakas ng impact, tumumba ang motorsiklo. 2 sa mga bata ang pinakanagtamo ng pinsala. Ang isa ay agad na nadala sa ospital ng isang concerned citizen dahil sa matinding pagdurugo nito. Habang ang isa naman ay naabutan at naasistehan ng UNTV News and Rescue Team. Ang 5 taong gulang na bata ay nagtamo ng bukol sa kanang bahagi ng noo, may sugat sa ulo at may mga galos din sa kanang paa. Agad na sinuri ng mga responder ang kalagayan ng pasyente, kabilang sa kailang isinagawa ang pagmomonitor ng vital signs at masusing assessment upang matiyak na walang mas malubhang pinsalang natamo ang bata. Matapos ang paunang pagsusuri, nilinis ng mga responder ang mga sugat ng pasyente upang maiwasan ang impeksyon.
Nilagyan din ito ng cold compress sa bahaging may bukol upang mabawasan ang pamamaga at maibsan ang pananakit. Maayos namang nai-endorso ang bata at ang kanyang ama sa Malta Medical Center para sa karagdagang medical na pagsusuri at obserbasyon. Samantala, aminado naman ang padre di pamilya ng naaksidente na siya at ang kanyang asawa lamang ang may suot na helmet, habang ang kanilang 3 anak ay wala. Wala na yung helmet ang bata, sir. Wala yung helmet ang bata, pero kami, ang asawa na may helmet. Plitan ko. Oo, plitan ko. Katong, ano siya sir, asa mo siya dapat naglingkod? Likod ang bata na eh. Kaya katong isa nga. Likod yapon. Likod yapon. Oo, likod yapon. Kaya muling ipinaaalala ng mga awtoridad sa mga motorista ang pag-iwas sa overloading. Paalala rin sa mga magulang na tiyaking ligtas ang mga batang sakay sa motorsiklo. Dapat ay may angkop silang helmet, naaabot ang foot pegs at may kakayahang humawak ng maayos habang bumabiyahe. Ang kaligtasan sa kalsada ay pananagutan ng lahat sa pamamagitan ng maingat na pagmamaneho at pagsunod sa mga batas trapiko. Maaaring maiwasan ang mga sakuna at mapanatiling ligtas ang bawat biyahe. Sa mga nangangailangan naman ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang batayan ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang aligasyon na may mga aktibong general na nagbabalak magsampa ng kaso laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang issue ay kaugnay ng kanyang umano'y Maltese passport. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung pinanggalingan ng joke na yan, ano? At ibig bang sabihin yan ay hindi yan siniseryoso ng AFP? Tama, Aga. Ipinapahiwatig lamang nito na hindi nila kinakilalang may katotohanan itong naturang aligasyon at hindi nila ito siniseryoso at hindi na anya dapat itong sagutin ng detalyado. Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke. Walang namumuong tensyon sa pagitan ng mga opisyal ng militar at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ito ang binigyang diin ng sandataang lakas ng Pilipinas. Kasunod ito ng akusasyon ng isang attorney Russell Miraplor matapos magsampa ng reklamong forgery, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay umano ng pagkakaroon ng Maltese passport ng kalihim kung saan iginiit din ng abogado na may mga military generals umano na maghahain ng reklamo laban sa kalihim. On the claim that the majority of generals of the AFP would be filing a similar case, that is a joke that should be laughed at and not replied to. Nauna nang itinanggi ng Department of National Defense ang mga aligasyong nakapaloob sa reklamong isinampa laban sa kalihim. Ayon kay DND Assistant Secretary Eric D., nakabatay umano ang reklamo sa mga hindi beripikadong aligasyon at sinusubukan lamang ilipat sa gobyerno ang obligasyong magpatunay ng mga bagay na hindi naman napatunayan ng mga nagrereklamo. Binigyang diin din ng DND na nasa mga nag-aakusa ang pananagutang maglatag ng sapat at kapani-paniwalang ebidensya para suportahan ang kanilang mga aligasyon. Binigyang diin din naman ng AFP na hindi nito papatulan ang mga anilay walang basihan at hindi beripikadong paratang na naglalayong idawit ang institusyon sa mga usaping may personal o pampulitikang motibo. We will not dignify baseless and unverified allegations that seek to drag our institution into matters that are driven by personal motives. Nagbigay na ng kasagutan ang ating DND dito that this seems to be a fishing expedition. The intent is malicious and also the timing is very dubious. So at this point in time, we'd like to assure everyone that the AFP remains a professional, disciplined, and non-partisan organization. So ang commitment natin dito is our constitutional mandate
and of course for us to defend the Filipino people and safeguarding our nation's security. Agad tiniyak din ng AFP na mananatili ang kanilang suporta kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at hindi na kailangan ng loyalty check sa hanay ng sandataang lakas. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mariing pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs ang mga alegasyon ng Chinese Embassy kaugnay ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa DFA, ang naturang desisyon ay ibinigay ng Arbitral Tribunal alinsunod sa Annex 7 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan ang Pilipinas at China ay parehong kasapi. Pagdidiin ng ahensya, ang award ay pinal, may bisa at bahagi na ng international law. Ayon sa DFA, walang nalabag ang Pilipinas na anumang obligasyon sa pagpasok sa arbitration. Posibleng magkaroon pa ng karagdagang testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Michael Poa. Ito ay kahit pa magsimula na ang formal na impeachment trial sa darating na Hulyo. Ito ang balita ni Jed Neresina Live. Jed, natapos na ba yung pre-trial conference ngayong araw? Aga, hindi pa natapos ngayong araw yung pre-trial conference o yung pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't inaasahang bukas ay muli itong ipagpapatuloy ng Clerk of Court, ng House Prosecution Panel at Defense Team ng Pangalawang Pangulo. Sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kanina, ipinahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may mga testigo pa silang hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon kay Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team, nagpasya silang huwag munang ilantad ang mga ito para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga testigo. Gayunpaman, tiniyak niyang susunod naman sila sa panuntunan kung kailangan ng ilabas ang mga pangalan bago ang paglilitis. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, hindi namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. No? And if there is a pool that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. Hiniling din ng defense panel na ilahad ng maaga kung alin sa 4 na articles of impeachment ang mauunang talakayin. Ito ay upang makapaghanda ang magkabilang panig pati na rin ang mga senator judges. Number 1, ng order of trial, no? Meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sino ang witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Bakit po? Kasi po para po makapaghanda ang bawat panig, ang prosecution at defense, at pati na rin po ang impeachment court, ang ating senator judges. At kami din naman po sa defense, kung hiningi namin yun sa prosecution, willing din naman po kami na kami rin ay sumilalim sa ganung disclosure. Kaugnay nito na una nang nilinaw ni Senate Secretary at Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug Jr. na hindi nila pipigilan ang paglalabas ng tinatawag na mga surprise witness kapag nagsimula na ang impeachment trial proper kay Vice President Duterte. Ayon kay Attorney Bantug Jr., maaari pa ring magsumite ang House Prosecution Panel o ang defense team ng mga testigong wala sa kanilang original na pre-trial brief. Bunsod na rin ng mga reservation na pinahihintulutan ng korte. Samantala, ngayong araw ay hindi pa rin natapos ang pre-trial conference o ang pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng defense team na hindi simple ang prosesong pinagdaraanan ng mga dokumento bago ito mamarkahan, kaya hindi rin ito ganoon kadaling matapos. Lalo na't anila libo-libong dokumento ang pinag-uusapan sa nasabing proseso. Ngunit binigyang diin ng depensa na sapat ang kanilang manpower na nasa pre-trial conference, kaya't wala itong kinalaman sa matagal na pagmamarka sa mga ebidensya. Actually, I was there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked certain personnel for the marking of the exhibits.
Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court. Kaugnay nito, ayon sa mga abogado ni VP Duterte, handa silang mag-adjust kung anuman ang itakda ng Clerk of Court o ng impeachment court na schedule. Like we said, the defense will always adjust. So kung ano man ang kinakailangan, handa naman tayong pumasok kahit Sabado. Nabanggit naman ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, isa sa defense ng Vice-Presidente sa nasabing kaso. Wala pang nakararating na impormasyon sa kanila na humiling na ang House Prosecution Panel ng extension para sa pre-trial conference. Also, that's something that they never discussed with us. I'd just like you to know they're talking through you guys. So all these things, we have been open with them, but the prosecutor always talks to you guys. So this is the first time that we're hearing about it. Sa kabila nito, handa namang makipagtulungan ang depensa na mapabilis ang nasabing proseso upang ito ay matapos na rin sa lalong madaling panahon. The defense is committed to expedite, to do everything in our power to really expedite the case as well. And so far, lahat naman ang binibigyan ng instruction ng impeachment court, we faithfully comply and we really do the best of our ability. Aga kaugnay nito, hindi inaalis ng defense team yung possibility na ma-extend nga itong pre-trial conference maybe hanggang next week. Pero anila, nasa clerk of court pa rin talaga yung desisyon kaugnay dito sa schedule, and nagpahayag naman yung mga abogado ng vice-presidente na handa naman silang mag-adjust sa kung anong pagbabago dito sa schedule ng pre-trial conference. At ipinaliwanag ding muli kanina ni Attorney Powa kung bakit hindi sila pumayag doon sa sinasuggest na paraan ng House Prosecution Panel para sana mapabilis yung marking of evidence. Dahil inihalimbawa niya yung isang instansya kanina doon sa ikatlong araw ng pre-trial conference na mayroong aniyang parehong dokumentong ipinresenta ang prosecution panel at ang defense. Pero upon checking ay mayroong kulang na isang page doon sa kopya na hawak ng prosecution. Kaya ito aniya yung dahilan kung bakit ayaw nila na magkaroon na lamang ng common marking doon sa mga dokumento o ebidensyang ipinrepresenta. Aniya mahalaga na pag nagsimula yung impeachment trial proper ay mayroong sariling hawak na dokumento o ebidensya ang defense team na hindi na nila kailangang hanapin pa doon sa prosecution panel para magamit din nilang agad yung mga namarkahan na dokumento o ebidensya. So bukas itutuloy nga yung marking of evidences at ayon kay Attorney Powa na pagkasunduan din na dadagdagan ng table o teams na mag-aasikaso yung Article 2, which is yung article na naglalaman doon sa hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Ito aniya para mapabilis yung mga nag-check o nagmamark doon sa mga evidence dahil libo-libong dokumento nga yung pinag-uusapan sa iisa pa lamang na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So ayan yung mga aabangan natin bukas dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Aminado ang House Prosecution Panel na hindi kayang matapos hanggang July 25 ang pre-trial conference, partikular na ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, humihiling ang mga prosecutors ng extension sa proseso. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, bakit humingi sila ng extension kung gusto talaga nila ay mapabilis naman ng proseso? Monica, dahil nga sa dami ng documentary evidence, meron ang House Prosecution Panel para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tapos yung pagmamarka ng mga ebidensya hanggang ngayong araw ng Martes, June 25. Yung article of impeachment na umano'y-maling paggamit ng confidential fund, bumibilang na sa 4,000 yung documentary evidence. Bukod pa yan dun sa article na umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang Pangulo. Hanggang June 25 nga, yung batay sa schedule ay nakatakdang pagtatapos ng pre-trial conference.
The prosecutors have expressed their uncertainties as to whether the marking will be finished by Thursday. And that is why we reached out already to Secretary Bantug through Secretary General Cheloy Grafil, whether there are other measures which may be considered to be able to expedite more the process of marking the exhibits. Gumugugol din ng oras yung pagkakaroon ng kaparehong exhibits ng defense team pero hiwalay pa ang marking ayon kay Representative Luistro. We understand that the defense is soliciting marking on separate document, which means parehas yung exhibits namin. Nevertheless, the position of the defense is to have their own marking in their separate set of documents. So you can imagine how time-consuming is this. Magkakaroon ng comparison of document before marking, one for the prosecution and next for the defense. Kabilang sa pinapanukala ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court yung pagpapalawig ng pre-trial conference ng 2 araw pa o hanggang araw ng Sabado, June 27. Gayun din yung pagdadagdag ng teams para sa marking of evidence. Sa kasalukuyan, mayroong 4 na teams para sa marking ng exhibits at ng mga dokumento at naisang prosekusyon na doblehin ang bilang na ito. Medyo mahaba po, maraming dokumento. Kaya nga po kami po ay humihingi ng karagdagang araw at saka kung papayagan din kami, additional team. Gayunman, kinakailangan pa itong sang-ayunan ng defense team at pahintulutan ng impeachment court. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng House Prosecution Panel on track ang July 6 na umpisa ng paglilitis kay VP Duterte. So we remain confident at umaasa naman kami na kung wala naman po magiging aberya, tuloy-tuloy lamang po ang marking ng ebidensya. Sa tanong naman kung sa tingin ba ng mga ito'y makatitipid sa oras kung pumayag na ang depensa sa pagkakaroon ng sabayang pagmamarka sa common exhibit o dokumento, tugon ni Lead Prosecutor Luistro. Kasi ang nangyari doon, separate yung presentation and marking for the prosecution, papakita kay defense, patatatakan sa impeachment court, pepermahan ng prosecution, defense at saka ng impeachment court. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense, notwithstanding the fact that you are talking about exactly the same document, no? So na-double yung time. So if they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang. So that will be, as to the time which will be spent, it will be diminished by half the time which is actually being spent when marking common exhibit but separate documents. Samantala, bukod dito, pag-uusapan naman ng prosecution team yung iba pa nilang nais na hilingin sa Senate Impeachment Court. Kabilang na ang disclosure ng mga testigo 3 araw bago ipresenta pag nag-umpisa na yung paglilitis. Gayun din yung partisipasyon ng public at private prosecutor sa pagpresenta ng mga testigo at ang posibleng pagbubukas ng box na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Monica, kaugnay naman nung issue sa conviction threshold na panukala ni Attorney Michael Powa na pag-usapan na pag nag-convene ulit itong Senate Impeachment Court, sang-ayon naman dito si Lead Public Prosecutor Luistro. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Corz. Hindi pa rin sapat ang mga rollback sa presyo ng produktong petrolyo ayon sa ilang jeepney drivers. Munso nito ay sinusuling pa rin ng isang transport group ang petisyong 10 pesos na dagdag pasahe sa mga PUJ. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hirap talaga kumita. Wala kami kinita sa pamilya namin o alos 4 na rin o 300, minsan wala pa nga eh. Sa ngayon, hirap pa rin konti. Kasi
kakababa lang din ng ngayong araw ng ano. Hindi kagaya dati na magkano lang din yung diesel dati. Ilang buwan nang dumadaing ng maliit na kita ang ilang jeepney driver sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ngunit sa panibago malaki ang rollback sa diesel ngayong araw, unti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa ang mga tsuper para sa inaasam na sapat na kita. Anila, makasasapat lang sila sa kita sa pamamasada kung maibabalik na sa dati ang presyo ng petrolyo. Sa tingin ko hindi pa sapat eh. Gusto maganda mababaan pa ulit eh. Ang ano ng diesel. Hindi pa rin sapat sir eh. Madalang rin pasahero. Aminado naman ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston na malaking tulong ang big-time rollback sa petrolyo na ipinatutupad ngayong linggo. Paliwanag ni Piston National President Modi Floranda, kung dati ay nakapag-uuwi lang ng nasa 300 hanggang 400 pesos ang bawat tsuper kada araw, ngayon ay maaari na silang kumita ng 700 hanggang 800 pesos. Ngunit kulang pa rin umano ito sa laki ng mga gastusin sa maintenance ng mga sasakyan. Kapag yung mga maintenance ng mga jeep ay kapag nag-overhaul kami naglalaro sa 70 to 80,000. Yung simpleng yung brake fluid lang saka yung langis magkano na. Bunsod nito, patuloy na hinihiling ng grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan na silang makapagtaas ng pamasahe. Yung nakapay namin ay 10 pesos. Yung aming pinail. At nagkaroon na nga ito ng hearing na halos mahigit ng 1 month. Batay nga dun sa naganap na hearing. Paliwanag pa ng grupong Piston, ang hiling nilang dagdag pasahe ay para rin mabawi ng mga jeepney driver at operator ang malaking ginastos nila sa mga nagdaang buwang higit na mataas ang presyo ng petrolyo. Hindi naman sa layunin na para gumanda ang buhay ng mga driver at mga operator, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala nakita na kung saan ay dapat magamit na sa pangangailangan ng pamilya. Kasi umabot kami doon sa halos sa 4,500 per day yung nakukonsume dati sa crudo. Ayon sa Piston, bayo pa nang isinubitin nila ang petisyon sa taas pasahe sa LTFRB. Pagkatapos ng mga pagdinig sa ahensya, pinangakuan niya sila na maglalabas ng resolusyon sa loob ng 10 working days. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa niya silang resolusyon kaugnay ng petisyon. Noong nakaraang linggo, nagkaroon pa ng pakikipagpulong ang transport group sa LTFRB at sinabihan sila na masusipang pinag-aaralan ng ahensya ang hiling nilang taas pasahe. Sinubukan ring hinga ng UNTV News and Rescue ng pahayag ang LTFRB kaugnay nito, ngunit sinabi ng ahensya na kasalukuyan pa rin itong pinag-uusapan. Samantala, sinabi rin ng Department of Energy o DOE na patuloy ang pagpapatupad nila ng 10 pesos per liter na fuel subsidy sa diesel. Partikular ito para sa mga piling Public Utility Vehicles o PUV na makukuha lang sa natukoy ng DOE na mahigit 2,000 gasolinahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kapag naging maayos ang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ay maaari na ring tapusin ang naturang programa. It will be phased out because the prescribed adjustments is based on the executive order on energy emergency, and if there's no emergency, there might be lifting of the emergency powers, and without the emergency powers, we do not have much adjustments. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang ilang beses sa pagpapaliban, umarap na kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles men's basketball coach Thomas Anthony Tabalvin. Samantala, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na natapos na nila ang autopsy report ni Rene Baterbonia Divine Nadili. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, nakaharap na ba ang lahat ng ipinatawag ng NBI kaugnay ng drowning incident sa mga Ateneo players at kailan ilalabas ang resulta ng autopsy report? Individual na itinatratil na ng NBI
ang hindi pa rin nakakarating sa kanilang tanggapan. Mag-aalas 2 ng hapon kanina nang dumating sa tanggapan ng NBI Homicide Division si resigned Ateneo Blue Eagles basketball team head coach Thomas Anthony Baldwin kasama ang 5 abogado. Ito ay bilang tugon sa sabina ng NBI para hingian ito ng salaysay kaugnay ng drowning incident na ipinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Higit isang oras naman itong tumagal sa tanggapan ng NBI at lumabas din bago mag-alas 4 ng hapon. Tumanggi nang magbigay ng panayam sa media si Baldwin. Ngunit ayon sa abogado nito na si Attorney Daniel Darvin, buo ang kanilang gagawing kooperasyon at koordinasyon sa ginagawang investigasyon ng NBI. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation, and let us allow the investigation to take its course. Bukas inaasahan na darating sa NBI ang pagdating ng isinasapina nilang utility workers. At sa June 26 naman ay ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Roberto Yap. Samantala, may autopsy report ng NBI ng mga nasawing Ateneo student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Welvin Matibag, maaari na nilang maibigay sa pamilya ni Baterbonia at Adili ang autopsy report. Target naman ng NBI na matapos ngayong linggo ang ginagawa nilang investigasyon. Sana matapos namin by this week, depende sa dating ng mga ating iniimbestigahan. Pero of course, we also set a time frame para magawa to. Ang talagang, what I can tell you now na sigurado is natapos namin na kaagad yung autopsy report for both the Divine and Rene. Samantala, binalikan naman kaninang umaga ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang lugar sa Dipakulaw, Aurora, kung saan sinasabing isinagawa ang team building activity ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team. Alas 4:30 ng madaling araw pa lang ay nagsagawa na ng crime scene reconstruction ang mga tauhan ng CIDG kasama ang Aurora Police, Forensic Group, Police Regional Office 3 at Dipakulaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar kung saan nalunod ang 2 student athlete. Monica, layo ng pagbalik ng pulisya sa lugar ay upang malaman yung lalim ng dagat at yung lugar o yung layo nila Rene at Divine sa lugar o sa Pampang noong ito nga ay malunod. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Bahagyang humina ang Bagyong Francisco, bagamat nasa kategorya pa rin itong typhoon ayon sa Pag-asa. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 175 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 215 kilometers per hour. Ayon sa ahensya, mabagal itong kumikilos patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, sa Gonzaga at sa Santa Ana sa Cagayan, gayon din sa mga isla ng Babuyan, Didicas at Camiguin. Ayon sa ahensya, bagamat walang gaanong epekto ang bagyo sa bansa, pinalalakas pa rin ito ang southwest monsoon o habagat. Base sa forecast ng Pag-asa, makararanas pa rin ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa Huwebes ay posibleng lumabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility patungo sa bansang Japan. Katatapos lang ng ikalawang status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Napagkasunduan sa panel na sa August 18 magsusumite ng ulat ang expert panel na sumusuri sa kalusugan ng dating Pangulo. Matapos ito ay saka pagpapasyahan ng trial chamber kung fit to stand trial o kayang humarap ng dating Pangulo sa aktwal na paglilitis.
Nagbigay din ng mahigpit na paalala ang hukuman sa magkabilang panig ng wastong pakikipag-ugnayan sa media upang makaiwas sa fake news. Nagpaalala naman ang hukuman sa media na iwasan ang mga espekulasyon dahil na rin sa bigat ng mga aligasyon ng krimen sa paglilitis. Ayon sa ICC, anumang usapin na tinalakay sa mga private session ay mahigpit na ipinagbabawal na iulat sa publiko. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. Dagdag na moderno at sopistikadong sasakyang pandagat ng Pilipinas ang inaasahang makikita sa mga operasyon malapit sa Bajo de Masinloc ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng militar na ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa nasabing bahura. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. You can expect more unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months. Mas palalawakin pa ng Pilipinas ang mga operasyon sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa mga darating na buwan. Kasunod ng matagumpay na pagpapatrolya ng BRP Diego Silang sa Bajo de Masinloc noong isang linggo. Asahan ang pagpapalakas ng presensya ng mga barko ng Pilipinas sa lugar upang ipagpatuloy na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas. Recently, BRP Diego Silang conducted a unilateral patrol close to Bajo de Masinloc. She was armed with the Arbitral Tribunal ruling of 2016. She was met by 4 PLA Navy warships that were armed with a non-existent claim. The patrol was successfully conducted. You can expect it was conducted in a legal and professional manner. Nagawa ng BRP Diego Silang na makapagpatrolya malapit sa Bajo de Masinloc, pero sinalubong sila ng 4 na warship ng China at nakipagpalitan ng radio challenge. Gayunman, matagumpay ang unilateral exercise ng warship ng Pilipinas. Wala namang na-monitor na aktibidad na nagpapakitang gumamit ang mga barko ng China ng targeting radars o fire control systems laban sa barko ng Pilipinas. Giit ng AFP, patuloy na paiigtingin ng hukbong dagat ang mga unilateral, bilateral at multilateral activities sa Bajo de Masinloc sa mga darating na buwan. Tiniyak din ni Trinidad na may sapat na bilang ng mga sasakyang dagat ang Pilipinas para sa mga operasyon. The ships are allocated to the operational commands, specifically Western Command, Northern Luzon Command, and the recently activated Strategic Defense Command. We have sufficient numbers. They are more capable, they have greater reach, more effective sensors, and we are capable of conducting these patrols and multilateral activities. Mas may kakayahan na ang mga kasalukuyang asset ng Navy dahil mas malawak ang abot at mas epektibo ang mga sensor nito kumpara sa mga nauna nilang mga barko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-enjoy mga estudyante ng Arellano University nang bisitahin sila na nag-iisang FM station on wheels, ang Wish Bus. Ang live performance experience na ito ay bahagi ng bagong konseptong inilunsad ng Wish 1075, ang Wish 1075 on campus. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Arellano University, Wish 1075 on campus. Nagmistulang
Music Hub ang Arellano University Manila kanina sa pagdayo ng Wish 1075 sa loob mismo ng campus. Bakas sa mukha ng mga estudyante ang excitement na makita ang nag-iisang FM radio on wheels. Enjoy na enjoy sila sa pakikisingalong sa bawat performances ng mga artist. Bukod sa pag-awit ng mga KDR Music House talents, mayroon ding mga palaro at jamming sessions na lalong nagbigay buhay sa maghapong programa. Para sa mga estudyante, higit pa ito sa isang music event dahil naging pagkakataon din ito para makabuelo at magkaroon ng panibagong baong sigla bago harapin ang paparating na academic year. Nakaka-encourage din siya ng students kasi it's really fun po kasi bukod sa, ayun nga, sinasabi na puro aral lang, is may mga activities na ganito na focus po talaga siya sa students na na-enjoy yung campus, na na-enjoy pumasok, na hindi lang na-stress sila sa pag-aaral but also may mga events na ganito kung saan makapag-isip-isip sila or makapaglibot-libot po sila sa campus nang wala pong iniisip na stress and all. Sa gitna ng mga academic responsibilities, sinabi rin ng mga estudyante na mahalagang may mga aktibidad na nagbibigay ng balanse sa kanilang buhay campus. Since I'm a person po kasi na sobrang daming sidelines like work, dance company, like that. And for me, mahalaga din po talaga yung time management for me and especially for the students po since lalo na po yung mga students na maraming sidelines, maraming outside activities po. Sa ilalim ng KDR Music House at West 1075, inilunsad ang bagong konsepto ng West 1075 on campus West Bus Sessions na layong maghatid ng live music experience sa mga pamantasan at palakasin ang ugnayan sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng musika at live performances. Pinaghalong live performances on stage at pagtatanghal sa loob ng Wish Bus ang naging sentro ng programa. Tampok ang mga awiting inihanda ni na Eloisa, Haki, Destiny Palisok, Polaris, Ostella, Levi, Dwarf at Kevin Monteliano. Samantala, matapos ang kick-off ng Wish on Campus Tour sa Arellano University Manila, tutungo din ang Wish sa iba pang mga pamantasan sa Metro Manila. Kabilang dito ang Taguig City University sa July 16, sa MCU Caloocan naman sa August 4, habang August 6 naman sa Lyceum of the Philippines University Manila. Abangan naman ang pag-arangkada ng Wish Bus sa De La Salle Araneta University sa Malabon City sa September 17 at UE Caloocan sa September 24. Sa pamamagitan ng pinagsamang live performances, sigla ng buhay campus at aktibong pakikilahok ng mga kabataan, inaasahang magiging isa ito sa mga pinakaabangang music events sa mga estudyante ngayong taon. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga kausing ngayong araw ng Martes. Salamat at shout out kina Raul Garduño, kay Jimmy Onayan Jr. at kay Alex Manalo. Ganyan din kay Jesus Baltar Jr., Christine Bardos at Julie Balingit. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 7 na nagsasabi, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.